Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, January 24, 2024. Ako si Barbie Mul at ito ang Balitang A to Z. Jeep Consolidation! In-extend na ng Pangulo hanggang katapusan ng Abril! Wala ako natanggap na documents galing sa ICC. VP Sara, wala natanggap na dokumento galing ICC pagkakasangkot sa Davao Death Squad. Itinanggi. I think ang confusion is piecemeal appreciation ng mga tao doon sa mga sinasabi ko. Habang usap-usapang tatakbo sa midterm polls, wala raw konteksto. At anak ni Melay Antiveros, nangiliti na naman sa netizens sa bagong dance craze. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte Carpio na wala sa konteksto at pinili lang ang kanyang mapahayag kung kaya't umuugong ngayon ang balitang tatbo ito sa midterm polls. Gayunpaman hindi nito bilang kinumpirma o dinenay kung ano nga ba ang plano nito sa eleksyon. Samantala, may komento rin ng ikalawang Pangulo ukol sa estado ng relasyon kay House Speaker Martin Romualdez at sa tinaguriang unit team. Alamin ang kumpletong detalye sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. I think ang confusion is piecemeal ang appreciation ng mga tao doon sa mga sinasabi. Tinatanggal nila ang isang linya para sabihin kung ano yung gusto nila na interpretation. Na-misinterpret lang. Yan ang paglilinaw ni Vice President Sara Duterte Carpio ukol sa isyu na pagtakbo muna nito sa midterm elections sa susunod na taon. Sa isang talumpati sa Davao City nitong Lunes, sinabi ni Duterte ang kagustuhang tumakbo sa midterm elections dahil hindi na umano tatakbo ang mga nakamabatang katid na kapwa incumbent officials. Ang 2025 midterm polls ay para sa senador, kongresista at mga local officials, habang sa 2028 pa magtatapos ang termino ni Duterte bilang Vice President. Kaya't wala ring tugon ng VP sa kung ano ang tinutukoy nitong tatakbuhang posisyon. Ang malinaw sa ngayon, Hindi pa po kami nagkakausap ni Pangulo Marcos about sa election. pinabulaanan din ni Duterte na siya ay magbibitiw bilang PE at Education Secretary. Wala pong sinabing ganyan doon sa aking speech. Kaya sinabi ko lagi pag may nung nagtatanong, sabi ko, meron naman yung pagkalatag ko doon sa aking speech. Ay, sabi ko nga, panila ko, dahil line per line siya ni-interpret ng mga tao at hindi yung buong speech na nagkakaroon ng mga tanong. Una rito, nayuhan si VP na ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang pangarapin pa ang pagtakbo sa pagkapangulo, lalo't naman daw sa mga galaw ni House Speaker Martin Romualdez na mensyon nito sa susunod na presidential elections. Hindi kami nakikita, hindi kami nagkausap ni President Duterte. Nang matanong kung kamusta ng House Speaker, Sa tingin mo, kamusta kaya ang relasyon namin dalawa? The very best discussion and comment kung ano ang relasyon namin ni Speaker Martin Romualdez is galing kay Senator Ivy Marcos. Marami ang hindi nakakaintindi bakit inaatake ko ang kaalyado ng administration. hindi anya masabi kung ano ang pinahihiwatig ng pakitungo sa kanya ng House Speaker na pinsan ng ulo, lalo't hindi naman daw sila ganong kalapit. Malalim yung pagkakaibigan namin para makasipag-speculate ako ano. Samantala, matipid ang sagot ni Duterte nang matanong sa totoong estado at relasyon nito sa anilay team ng administrasyon. Ang unity ay tandem namin nung pagtakbo namin as President and Vice President nung nakaraang eleksyon. Yun ang unity. Ngayon, kaming dalawa ay na-elect na as President, Vice President. Pareho kaming nagtatrabaho para sa ating. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panayam na testing the waters o naniniwala siyang nakikiramdam sa Duterte nang ilahad ang kagusto tumakbo sa midterm elections. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nilinaw ng Interior Department na wala itong komunikasyon sa International Criminal Court sa harap ng bali-balitang. Nasa sana ang ICC upang imbestigahan ang naging salvage killings sa Davao at noong Duterte drug war. Si VP Sara naman nilinaw na wala rin itong natatap na dokumento mula sa The Hague. Narito ang ating Balitang Z.
Nilinaw ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio na wala itong natatanggap na komisyon mula sa International Criminal Court. Yan ay kasunod ng pahayag ng dating Senator Antonio Trillanes na secondary respondent umano ang dating mayor ng Davao sa isinasagawang pagsisiyasat ng ICC ukol sa libu-libong namatay sa kamay ng Davao Death Squad. Martes, itinanggi na VP Sara na may kaugnayan ito sa vigilante group na itinuturong nasa likod ng salvage killings sa Davao. Wala ako natanggap na documents galing sa ICC. Si Senator Ronald Bato de la Rosa naman, duda sa mga pahayag ni Trillanes. Ayon kasi kay Trillanes, nakapasok na ng bansa ang ICC upang imbestigahan ang madugong drug war ng nagdaang Duterte administration. Hindi ba ako naniwala sa kanya dahil kailan ba siya naging spokesperson ng ICC? Yan yung agitator yan si Trillanes eh. He wants to destabilize the relationship between the Duterte and Malacanang para magkagulo dito. Sa kabila ng duda, inamin naman ng dating police chief na siyang nanguna sa drug war na may takot nitong makulong. Hindi ako takot na sabihin mo mayroon akong na-commit na kasalanan. No. Takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko na makikita. Yun lang ang akin. Makulong ka. Makulong ka lang dito sa Pilipinas. Ikukulong ka doon sa dahig. Pang ikinatuwa naman ng mambabatas ang paglilinaw ng Pulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa posisyon ng Pinas sa issue. Sabi ng Pangulo, sila pumasok as private individuals and not to conduct investigation. Once they conduct their investigations, then ibang usapan na yan. And he has a very clear instructions to all government agencies not to cooperate. Sa panig naman ng Department of Interior and Local Government, wala raw itong natatanggap na anumang komunikasyon mula sa naturang Tribunal Court. As far as our office is concerned, the ALG, I have no knowledge of this. There's no communication with them, nothing at all. Una nang sinabi ng Pangulo na bagamat posibleng masok sa bansa ang ICC investigators, hindi makikipagtulungan ng pamahalaan sa anumang investigasyong gagawin nito. Samantala, kung iniisnab ng pamahalaan ng International Criminal Court, handa namang maging bukas at makipagtulungan ng gobyerno sa United Nations. Katunayan, bumisita sa Department of Justice si UN Special Rapporteur for Free Speech, Irene Can, saan ipinresenta ng DOJ ang mga hakbang upang palakasin pa ang sistema ng hudikatura sa bansa, gayon din kalayaan sa pagpapahayag. Bukod sa DOJ, nakatakda ring pagpulong si Can sa DILG. I think discussion will be all about LCAC. LCAC and, if I'm not mistaken, the Council of Anti-Terrorism. And what do you intend? Well, wala po tayong tinatago. We will be transparent as we are. We are a democratic country. The DOJ is ready, willing, and able to assist anyone, especially members of the civil society or victims of any of the so-called extrajudicial killings or any heinous crimes. We are ready to extend help. Dinipensahan ni President at Education Secretary Sara Duterte ang paglobo ng sa bagong programa nito na layong tutukan ng mental health ng mga estudyante sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay Duterte, malaki ang kahalagahan ng pagtutok sa mental health ng mga mag-aaral, lalo tumitindi ang pangangailangan nito matapang pandemya. Sa pondong inilaan ngayong taon, lumobo ito sa 210 million pesos, lagpas doble sa pondo noong 2020 na 97 million pesos lang. Nitong umaga, inulun sa DepEd ang school-based mental health program para matiyak na maayos ang kalayan ng mga mag-aaral sa gitna ng kaliwat kanang presyo sa learning at personal environment. Inilun sa rin nagawaran ng feeding program sa kinder at undernourished grades 1 to 6. Malayo pa tayo sa ideal spending na per student para sa education. And lagi naman yun, nasabi ko, naiintindihan naman ng Department of Education na madami ding mga departamento ang nangangailangan ng bata. Kaya kailangan i-spread yung budget sa iba't ibang opisina, iba't ibang pangangailangan ng ating lipunan. Kaya kung ano yung na-approve na budget sa amin, we make sure na maximize namin ang paggamit doon sa iba't ibang proyekto at programa na mayroong benepisyo sa ating mga learners at sa ating mga teaching and non-teaching.
Good news sa hanay ng mga tradisyonal na jeepney. In-extend na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang deadline para sa modernization program sa pag-asang sasamantalahin ng mga tsuper ang dagdag oras na magpa-consolidate na. Ang transport group na Piston naman, itinuring itong panimulang tagumpay. Malitang A to Z, si Kim Salinas. Tatlong buwan na extension, dapat lang galing sa Pangulo. Ang sabi ng speaker, tayo po ay magkakaroon ng dialogo at ang tatlong buwan na extension na pinili natin ay nagpapatuloy. Nagdiriwang ang mga transport group na nakaabang sa labas ng Kamara ngayong gabi sa pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Transportation o sa PUB Modernization Program. Inaprubahan kasi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng jeepney consolidation hanggang katapusan ng Abril. The President has extended the consolidation aspect for 3 months, so it will end by the end of April, pursuant to the recommendation of the Secretary of the Department of Transportation. Layunin nitong mapagbigyan pa ang ibang tsuper at ni operator na makapag-consolidate na inabot ng cut-off noong December 31. Lumabas ang desisyon ng Malacanang ilang oras lang matapos isulong ng mga kongresista ang isang resolusyon na hinihimok ang Pangulo na i-extend ang deadline. I believe that with all the problems that arises and considering as well some provisions of the law that I think violated. Ayusin muna dahil kawawa naman yung mga driver ng jeep, mga may-ari ng jeep. Pagdating ng February 1, ano ba mangyayari sa kanila? Ilan kasi sa mga pangamba mga kongresista ukol sa 100% full implementation ng UBMP ay ang posibleng malaking problema sa transportasyon at commuters. Now, yung sabi nilang may other means of transportation, ang tanong Mr. Chairman, sa NCR siguro pwede. But, eto, Region 6. Now, you assure me, sa Bacolod noon, there's walang shortage, justice? There will be no one left behind. There will be shortages in public transport in the area. Hindi ako mismo komportable sa assurance. And maybe, ewan ko sa inyo, basta nag-commit ko, ay sisingilin kayo namin. Gayon din ang problema sa posibleng strike ng naturang hanay. Sinasabi nila na pag sila nakapag-consolidate, hindi po sila makakabiyahe. Pero may usapan na may papasok na galing sa lugar. Dapat maging ready po kayo sa damdamin po ng mga tao. Dahil tama po wala silang violation. Ang pagkakamali lang siguro po masasabi, ayon po sa panyo, ay wala silang pambayad do sa 2.5 million. Agad namang tiniyak ng LTFRB ang pagtalima sa agong direktiba ng Pangulo habang muling hinihiling sa operator at tsoper na samantalahin ang dagdag na 3 buwan upang magpa-consolidate. Laban! Laban! Sa kabila ng extension, ayon sa transport group ni Stona, panimulang tagumpay pa lang ito. Tuloy pa rin daw ang laban hanggang sa mabasura ang anila ay negosyo at makadayuhang modernization program. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kinumpirma naman ng Land Transportation Office, kanselado na ang donasyon na sana ng Philippine Society of Medicine for Drivers na 4 na milyong plastic cards para sa driver's license. Ayon sa LTO, pauubayan na nila ito sa DOTR para magbalangkas ng alituntun bago tanggapin ang nagkakahalagang 160 million pesos na donasyon. Nananawagan naman ang ahensya sa mga motorista ng pangunawa dahil posibleng maapektuhan na naman ang pag-iimprenta ng driver's license kapag nagkaroon na ng kakulangan sa plastic cards. Matapang na inihayag ni Senator Sonny Angara na abuse of power ang isinusunod ngayon na People's Initiative sa harap ng umano'y bilihan ng sa naturang kampanya para baguhin ang konstitusyon. Paliwanag ng mambabatas, hindi tamang gamitin ang pondo ng bayan para lang itulak ang pansariling interes. Martes nang bumoto ng buo ang Senado sa isang manifesto kontra sa naturang PI. Isinusulong kasi nito ang iisang pagboto ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso imbis na magkahiwalay. It's somewhat of an abuse of power, I think. It's an abuse of, it's not proper use of government resources, number one, and it's also not the proper use of the constitutional remedies provided to amend the Constitution. When the framers of the Constitution, the People's Initiative, they envisioned it as something that would genuinely emanate from the people.
Suportado ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagrerepaso sa economic provisions ng 1987 Constitution para sa ikauunlad pa ng ekonomiya. Naniniwala din daw na sang-ayon dito ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahit wala pa man, gumagawa na rin anya sila ng mga hakbang para manghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Sama na ang mga domestic investor at foreign business na mayroon na sa Pilipinas. There are segments in society that think that you need to further liberalize the economy. And that's why they're pushing for amendments in the economic provisions of our Constitution. No? I support that initiative. No? Personally, I think the President, to attract more investments, would be amenable to amend the Charter to liberalize further the economy. Okay? So what is being discussed? Halimbawa, opening up education for investments. I think we can agree to that. Susunod, dagdag presyo sang pangunahing produkto. Aprobado na ng DTI. At mga tubuhan sa Negros Occidental natuyot na dahil sa epekto ng El Nino. Abangan ang kumpletong ulat pagbabalik ng Balitang A to Z. Inaprubahan na ng Department of Trade and Industry ang dagdag presyo sa ilang pangunahing produkto. Ayon sa DTI, kabilang sa mga may taas presyo ay 4 na brands ng sardinas, isang klase ng powdered milk at 4 na toilet soap. Nasa piso 20 hanggang 6 na piso ang dagdag presyo sa mga naturang produkto. Magugunitang 2 beses na nagkaroon ng paggalaw sa SRP ng mga pangunahing bilihin. Samantala, pinag-aralan naman ng ahensya ang pagtanggal ng implementasyong SRP sa ilang basic commodities at prime commodities. Kahit hindi pa forma idinedeklara ang pagpasok ng El Nino, ramdam na ang epekto nito sa ilang produksyon ng asukal sa bansa. Sa ibinahaging video ng Sugar Regulatory Administration, makikintuyot na ang taniman ng tubo sa Kabankalan sa Negros Occidental. Pangamba ngayon ng United Sugar Producers Federation of the Philippines, maaaring mas lumawak pa ang epekto ng pagkasira sa tubuhan, lalo't hindi lahat ng sasaka ay may maayos na patubig. Tiniyak ng SRA na may sapat na buffer stock ng asukal sa bansa. Bukod sa mga taniman, ramdam na rin ang epekto ng El Nino sa mga dam. Batay sa latest monitoring ng Pag-asa, bumaba na ang level ng tubig sa Angat Dam, gayon din sa San Roque Dam, Pantabangan at Magat Dam. Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na walang ipatupad na karagdagang buwis ngayong taon. Sa unang conference nito bilang Finance Chief, sinabi niya kung magdadagdag ng buwis, makakaambag pa ito sa inflation na nananatiling problema ng mayorya ng mga Pilipino. Kasalukuyan pang binubusisi ang tax proposal pero sa ngayon wala ng mga planong pagpapataw ng bagong buwis sa mga matatamis na inumin at junk food. As to imposing taxes, frankly speaking, there are no plans imposing additional new taxes. Our first job is to collect what is on the table. Naharang ng Bureau of Immigration ang pagpasok sa bansa na aabot sa 3,300 na mga dayuhan nitong 2023. Ilan sa mga ito hindi dokumentado, habang ang ilan naman ay otomatikong nakalagay sa blacklist ng BI. Samantala, nagbukas naman ng mga bagong pasilidad ang Bohol Panglao International Airport para sa mga pasahero. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, magagamit na ng mga pasahero ang breastfeeding station at kids play area na matatagpuan sa pre-departure area ng terminal. Kinumpirma ng Embahada ng Pinas sa Israel na isa sa mga sundalo ng Israel Defense Forces na may lahing Pinoy ang namatay sa pagsabog Gaza ngayong linggo. Kinilala itong si Sergeant First Class Cedric Garina. Parehong Pilipino ang mga magulang. Nitong Lunes, ang araw na pinakamaraming nahi sa panig ng Israel sa opensiba nito sa Gaza kontra Hamas. 21 mula sa 24 na reservists ang nasawi mula yan sa sorpresang pag-atake ng militanteng grupo. Binigyang pagkilala ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pinoy athletes na nag-uwi ng karangalan mula sa 4th Asian Para Games
sa China noong nakaraang taon. Ayon sa Pangulo, mahina ang naiambag ng mga naturang atleta para sa karangalan ng bansa matapos makakuha ng 19 na medalya, 10 ginto, 4 pilak, 5 naman ang tanso at tumapos sa ika-9 na pwesto mula sa 44 na bansang lumahok sa buong Asya. Kaugnay nito, nakatanggap sila ng monetary awards sa naganap na programa sa Malacanang. Umabot sa kabuang 13.45 million pesos at dagdag na insentibo sa ilalim po yung RA 10699. Nanawagan naman si Marcos sa Philippine Sports Commission at iba pang asosasyon at sports organization na magpatuloy sa pagiging sa pagkakaisa ng lahat ng atleta ng bansa. So now I call on the PC as well as every sports association and community in the country to continue breaking barriers, challenging stereotypes, building a nation where sports serve as an inclusive and unifying force. In so doing, we can look forward to a new Philippines, bagong Pilipinas, that is bound by the ideals of industry, integrity, and teamwork, and committed to the pursuit of greatness and excellence. Sa aming pagbabalik, say hello sa brand new baby ni Pauline Luna. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. The baby is out! Isinilang na nga ni ASTV host Pauline Luna Soto ang ikalawang anak ni Vic Soto. Sa ibinahaging larawan ni Pauline, makikita ang cute na pisngi at labi ng kanyang anak na babae. Bago manganak, nagbahagi pa ang aktres ng last selfie at sinabing excited na siyang mayakap ang kanyang baby Mochi. Kaya naman, congrats sa bossing Soto at Pauline at syempre sa panganay nilang si Ate Tali. Kinagigili ngayon sa social media ang bagong dance craze. Anak ng TV personality na si Melay Cantiveros. Sa ibinahaging video ni Melay, si Stella na mismo ang gumawa ng kanta at dance step nito. Halika't panoorin. One, two, ready. Hey, 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 hoy, hoy, well, Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya, inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media page. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang aking pabaong quote of the night ay mula sa actor, director at author na si Peter Coyote. Sabi niya, hindi magtagumpay ang anumang political agenda at organisasyon na hindi nagsisimula sa personal na responsibilidad. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam, magdang gabi sa iyo, Pilipinas!